Kumusta na po ang mga, Krisnatic diyan? Marami na namang nalungkot at marami na namang umiyak at isa na po ako diyan. Sa nagdaang live po ni sir, ah, ah, wala na po akong masabi. Ang sa akin lang, awa at lungkot. Nalulungkot ako dahil sa kinahinatnan ng kanilang teleserye kumbaga, love team anong kung tinawag nga nating Craze Bow. Nalungkot ako sa mga nalaman ko. Yung mga sinabi nila about kay Chris na at nasaktan ako. Nasaktan ako sa ginawa kay Chris na. At naawa ako. Bilang babae, syempre, kailangan ng babae, sabi nga nila nire-respeto. Tinitingnan ko kung nasan doon ang respeto. Bakit ni-live? Bakit ganon? Pero naiintindihan ko rin dahil marami ang taong nagsasabi na sabihin nyo na ang katotohanan. Kaya siguro sinabi na talaga ang katotohanan na ang dami nating nagulat at nasaktan. Ako talaga, totally nasasaktan talaga ako. Sobrang ang sakit patong-patong na. From first live, dumami ang mga basher. Hanggang sa punto na may nagbabanta na kay Chris na meron nagpadala na dun sa kanyang kapatid na ang sakit na mga message sa binitawan. At meron pang RIP na picture. Grabe. Ang dami ng ang dami ng pinagdaanan, ang dami na sakit. Sabi nga po si Chris na akala daw niya ngayong 2026 masaya na siya. Pero ang lungkot pala. Grabe talagang hindi ko maintindihan. Hindi ko na alam kung hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Na alam niyo ba yung nalilito na ako, hilong-hilo na ako kung sana po. Pero ang puso ko talaga, kung tatanungin ninyo talagang mahal ko si Chris na bilang anak dahil sa ang anak ko'y babae din. Naawa rin ako kay Sir Paul kasi nakita ko naman siya nasasaktan at umiiyak. Naawa ko sa kanya. Alam ko minahal naman niya siguro si Chris na. Intang di man yan o hindi. Ganito na lang. Bigyan natin na reaction yung sinabi na inakit. Ibibigay ko lang po ibibigay ko lang po yung opinion ko, reaction at opinion ko. Sa lalaki, pag ayaw talaga, ayaw. Kasi sa own experience ko po, ako hiwalay sa asawa. At ito nakaka-relate din dito, yung ito nangyari dito sa Chris Bow. Ganito yan. Nung naiwalay ako sa asawa, marami akong kaibigan na nagsabi na akitin mo yung asawa mo ulit para magbalik yung inyong pagsasama. Basta akitin mo, ganon. Ginawa ko, inakit ko. Siyempre, kinalabit ko, pero wala talaga. Ayaw. Ganon. Siguro, ang nangyari kay Chris na kay Bebe Loves, ito naman ay opinion ko lang. May nagsabi siguro sa kanya, na-trigger siya dun siya nagsabi sa kanya, sige nga, try mo nga akitin. Si Sir, siyempre, alam naman natin yung mga balibalita na ganon daw si Sir. Pero kung di ako naniniwala, siguro na-trigger siyang akitin. Sa sulsol at siguro sasabi ng iba, hindi natin alam, di ba? Sulsol o biro na siguro tumatak sa isip niya. Kaya siguro kung totoo man na
na ginawa nga niya. Pero nangyari, ayaw ni sir kasi nga sabi niya respeto. Ganon, pag ang lalaki ayaw. At hindi ko rin masisisi si Chris na siguro may nag-trigger sa kanya katulad ng nangyari sa akin. Yun ang opinion ko hindi ko rin alam kung anong totoong nangyari pero yun ay opinion ko base sa totoong buhay sa akin na nangyari. At dito naman sa sinasabi nilang napakaraming pagkakamali, meron pang mga naririnig ko na mga yung Makati na alam niyo pag binilisan nyo ng salita, yung Makati ang sakit sa tenga. Bilang lalaki siguro ang sakit pakinggan na sabihin ng lalaki na iparinig at alam naman natin kung saan yun pinaparinig. But it's okay, nangyari na. Ganun wala na tayong magagawa, nangyari na. Nasabi na nila, itanggi man nila na hindi yun parinig, ayun na yun. Kasi nga sa mga base, sa mga ikinuwento nila, yun na yun. Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Pero nandun na yun, nangyari na nga, sabi naman nila, kakausapin nila, ang magulang, pupuntahan nila. Sana nga magkaroon na ng closure ito, nakakaawa naman kasi si Chris na. Naawa talaga ako dun sa bata. Oo nga, nagkamali siya. Wala, idala ng kabata, dala ng, siguro, meron nga nagtitrigger sa kanya, hindi natin kasi alam. Hindi natin alam hindi natin alam kung anong nasa utak ng bata, anong nasa isip, ganon. Siguro mas lawakan pa natin ang pangunawa natin. At ako kahit pa konti na lang subscriber ang matira sa kanya, basta't ako mananatili pa rin akong naka-subscribe sa kanya. Maraming nawala, pero okay lang yun, Chris, na wag mong damdamin yun. Dito makikita mo talaga yung totoong tao na nagmamahal sa iyo at sumusuporta. Hindi ka man namin kilala pero pilit ka naming inuunawa at uunawain. Pero sana ito payo bilang ina. Ayusin mo at ipakita mo kay sir na hindi siya magsisisi sa tulog na ginawa niya sa'yo. Huwag ka magtatanim ng galit. Huwag ka magtanim ng galit kay sir o kanino man sa PB team. Ipakita mo sa kanila na mababa loob mo. Humingi ka ng tawad. With sincerity, humingi ka ng tawad kay sir. Kahit ikaw na mag-isa, kaya mo yan. Mas magaan sa loob. Yung walang samahan ng loob, yung wala kang iniisip na, ay baka may sabihin na naman sila sa akin ganyan-ganyan. Mas mabuti ka usapin mo, pumunta ka at harapin mo. Harapin mo. Kaya mo yan, baby loves, kaya mo yan. Huwag kang matakot, harapin mo kung talagang gusto mong maayos. Lahat ng ito, harapin mo sila. Kausapin mo at humingi ka ng tawad. Yun lang. At ito magbasa tayo dito ng mga comments. At magbigay tayo na reaction dito sa post ni Chris na itong last post na bakit puro sakit ang nararamdaman ko. Dito po comments na taga-suporta niya. No one can solve this issue, only you and Sir Paul. Talk privately at be open-minded, Chris na. Listen for what is good for you and leave those not good for you. Makipag-usap ka kay Sir Paul kung talagang mahal mo rin siya. Ganyan talaga relasyon, may mga pagsubok. Hindi lahat ay kasiyahan, parang positive, negative lang yan. Sana lumaban pa kayo. Siguro sa akin, siguro po wag na, okay na po na magkaiwalay sila. Pwede naman nila suporta ng isa't isa pero wag na po. Sa dami na nangyari, parang may damage na parang nahirap na pong ibalik. Sa panig ni Sir, parang
May trust issue na siya. Doon nga sa mga, di ba, sabi niya na binackstab siya. Siguro, parang sa akin, parang wag na lang. Huwag na lang ibalik yung nakaraan. Tama na magkabati sila, maayos ang lahat. Sa opinion ko yun, tama na yung ganun. Ito pa, sabi ni Jaylin, piliin mo ang taong nakakatulong at may malasakit. Huwag ka magpadikta sa mga negatibong tao dahil yan ang makatasira sa iyong plano para sa iyo at sa pamilya mo. Totoo po. Dapat ang sundin niya yung puso niya kung ano nasa puso niya. Huwag siyang basta-basta maniniwala sa sinasabi ng iba at sunsul ng iba. Chris, na mahusay lahat ng problema at pagsubok at sakit na nararanasan mo ngayon. Kailangan mo yung pagdaanan at harapin. Dahil ang mga iyan ang mas lalong magpapatatag sa'yo. Sa bawat patak ng luha, bawat kirot at hapdi sa iyong puso, ay gamitin mo lakas upang mapagtagumpayan mo ang hamon ng buhay. Laban lang para sa pamilya mo at higit sa lahat para sa sarili mo. Manatili ka mapagkumbaba at lagi mong piliin ang maging mabuting tao. Maging magpasalamat lahat sa bagay, mabuti man o masama ay may dahilan kung bakit nangyari sa buhay natin. Ay, galing naman ng ni message ni ma'am. Totoo po. Sana po nababasa lahat ni Bebe Loves tong ating mga comment dito, no? Para nakakakuha siya ng mga idea. Pero dapat yung mabubuti lang ang kanyang i-adapt. Chris, mapanoorin mo yung first video vlog ni Sir Paul. Sa'yo kung saan kaniya natagpuan to make you realize kung ano ka noon at ano ka ngayon. At umalis ka sa mga negative na tao. Lagi mong isipin na may mga pangarap ka para sa magulang mo. Yes, totoo po yun. Dapat yung lagi nasa isip niya. Tandaan niyo po ba yung panaginip ni Chris na noon sa barko? Nang sabi niya napanaginipan niya na dumaan siya sa maliit na daan. Diba para po nag-connect Parang ngayon nararanasan na yung maliit na daan. Parang ganon. Mahaba pa yung panaginip niya pero yun lang ang natatandaan ko. Lahat ang ito naman ay alam ko may kapalit ito na maganda. Ayun ay nasa iyo lang, Bebe Loves. Ikaw mismo ang magbabago ng buhay mo. Marami man kami magpayo sa iyo. Kung gusto mo o hindi, nasa sa iyo yan. Ikaw mismo magbabago sa sarili mo. Magbabago ng buhay mo. Ikaw. May kasabihan nga, kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, ang mga imposible ay magiging posible dahil sa Kanya.